konti ha. Ang tunay na Christian religion ay nagsimula sa Jerusalem. Hindi sa Jordan, baka sa Manila lang kayo o sa Iloilo lang kayo nagsimula. Mula sa Jerusalem patungo sa buong mundo. Hindi mula sa Iloilo patungo sa buong mundo. Kasi sa parang sa Iloilo lang na inyo. No? At basahin ha, Lucas 24:47. Kung nasa iya ngalan ang mensahe may tungkol sa paghinulsol o sa pagpisayo sa mga sala kinahanglan isang yaw kantos tanang mga nason sugod sa Jerusalem. Galing mula sa Jerusalem ang pagpangaral, pero ang sa inyo galing sa Iloilo. So, paano natin yan mapaniwalaan? So, sulpot, no? Sulpot, bukols, papala sa mga libro ninyo. Kawawa ka mga brother, no? Aming libro, ako na ang walang alam. Tuyo. Mahina ka na sa Biblia. Mahina ka rin sa mga libro ninyo. Tuyo, brother. Tuyo. Bakit oblok? Sa tingin ko, si Satanas ang nag-chat nito, no? Brother, sorry ha, pero parang si Satanas ka, no? Hindi ka tao na hindi ka tao. So, ipalagay ko na lang na hindi ka tao. Si Satanas ka. Kasi yung mga salita mo ay hindi salita ng tunay na Christian religion. Bakit uplo Katoliko ba itinayo ni Kristo? Ang tinayo ni Kristo ay Christianity. Gamitin mo naman ang utok mo. Ano? Sino ang nangaral sa lahat ng bansa according sa history about Christianity? Sagutin mo yan. I-search mo sa Google. Kailan dumating sa Pilipinas, sa Amerika, sa China, sa Japan, sa Australia, sa Canada, ang Christian religion? I-search mo kasi parang dyan sa Google. Anong religion yan? Mahiya ka naman, brother, no? Mahiya ka. Catholic meaning universal, at yan ang Christian religion. Hindi mo alam. But, ang pagiging Katoliko, no, batayan yan sa pagiging tunay na Christian religion na Catholic Church. Pero mayroon pang pinaka number 1 yan. Ang Catholic Church ay ang tunay na Christian religion kasi yan ang pinamumunuan ni St. Peter, unang pamuno. Si Pope Leo XIV ay ka-267 Pope. Talking about Christianity, brother, kung alam mo lang, Christian is Catholic, Catholic is Christian. Magbasa ka ng mga history. Hindi yung nalagay, pero sorry kayo, pero hindi kita matuluan kasi ang Diablo ang nagdikta sa inyo ngayon. No, ang Diablo. Kasi ang mga salita mo ay salita ng Diablo, hindi salita ng Christian, tunay na Christian. So ba, bakit uplo ka dati? Tapos na yan, ha? Wala kang alam sa Biblia, hina mo. Himay mo ang katangaan mo. Kung mamatay ka niya, bro, mamatay din ka, may impyerno ka. No? Mamatay ang tanawa. Kung mamatay ka niya, di ba? Mamatay ka. Mamatay ka. Patuo ka na Christian ka, pero ang mga salita mo, doon sa tanay mo ay. Okay. Walang kang alam, okay. Ispinola tuloy ito, ang totoong Christian ay kaanin sa grupong nasa Gawa 11:26. Yes! Kailan tinawag ang Iglesia na itinayo ng Panginoon Jesus ang Christian? Alamin mo, brother, noon pang first century, doon sa Antioquia. Doon sa Antioquia, tinatawag sila na Christian. At sino ba ang obispo niyan? Wala kang sa panahon yan, pero baka hindi pa, no?
Ang obispo sa panahon yan ay yung sinusundan ni Saint Ignatius, kasi si Saint Ignatius ay ikatlong obispo sa Antioquia. Pakibasahin mo na ang Gawa 11:26. Na doon sa Antioquia, unang tinatawag na Christian ang mga kaanib sa iglesia na itinayo ng Panginoong Diyos. 11:26 ng Gawa. Sa dihang gikapalagan niya si Saulo, ginala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig, silang duha nakikita sa mga magtotoo, gitudloan nila sila. Ang mga tinunan gitawag na mga Kristiyanon sa unang higayon dito sa Antioquia. O kayo ang tunay na Christian, kayo ba yung doon sa Antioquia? Lord, o nagpuntanin mo ili sa Bactane. Ang term siya po Antioch was Saint Ignatius. Saint Ignatius was the disciple of St. John. Basta ka na history. Imagine, si St. John the Evangelist ang guru ni St. Ignatius na third bishop of Antioch. Kung saan ang iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus ay unang tinawag ng Christian. Basta ka na history. So, pero maraming salamat, brother. Maraming salamat. So, giluod ang muli mo. Ay, napatuog ka na Christian, pero ang iyong mga salita ay satanic. You claim that you are a true Christian, but your words. Grabe ka, no? English Botany, Holy Bopals, ang Anglican Protestante yan, may apostolic succession, hindi mo alam, mahina ka akin. Brother, ang Church of England na itinayo ni King Henry VIII ay tinanggap pa rin na bahagi ng Christian or Catholic Church. Ngunit, kirite na sila. Ibig sabihin, they are now Protestants. Kabilang na sila sa Protestante kasi hindi na nila kinilala ang Pope. Sa simula, kasi noon lang sila umiwalay sa simbahan noong 1536. Doon lang sila. Kaya na hindi pa dumating ang 1536 ay kasama sila sa Catholic Church o sa Roman Catholic Church. Ngunit, si King Henry VIII ay umiwalay sa simbahan dahil nais siyang makigdibor sa kanyang asawa. Ngunit, hindi papayag ang simbahan kaya umalis siya. Ang kanilang ipinangaral ay noon ay inline sa ipinangaral ng simbahan. Pero nang siya nagtayo na, hindi na kasi hindi na sila kumilala sa Santo Papa. Alamin mo naman, gamit pagkakanglikan sa Sormaday kay Naibawan. Grabe, Nemo eh. So, magandang gabi bro, no? Roger Hilita, may gabi bro. Okay. Hindi mo alam, mahina ka. Luya, gini mo, brother. Jesus, luya, gini. Thank you, luyanin. Pero sa tingin mo, tama ka, pero gabi. Biktima ka ng Diablo na yung ama. Una gitawag o Christian ang mga tagasunod ni Lord Jesus dito sa Antioquia. Yes, titingales, no? Bro, salamat. Unya, dapit mana sa Turkey. Okay, part sa Turkey na ngayon, no? Ang pangutana na ba sila church or chapel na ipakita nga naa sila dito. Ciao, pag naa, bro, sa Iloilo, wala na toko niya, bro. Ginganlan na nila, Christian Church of God. Isis ko na, kinsa ipag nila na, kaya o sa isip sa booking ng buton nga hindi sa Bactane, wala pa record. Ang nadire sa Redeemed Church, Christian Church of God, ang founder Negro at taga-Afrika. Buton, sorry kayo, buton, kaya hindi sa Bactane, sa Iloilo, na natoko ng imo di ay. So ako masawa na, ang nadire, Redeemed Christian Church of God, ang founder si Hosea Olofime Akindayumi, African.
ang ngalan nga Church, Christian Church of God, wala record na bago o na history, wala. Imo-imo ram na buton mga Ilis Bactani ay. Wala record nga doon ay Christian Church of God. Ang Redeemed Christian Church of God. So wala record bro, no? Sa ang iyang grupo nga Christian Church of God, wala. Ang Redeemed Christian Church of God. So mao na ang so saan mo na mo pag-ingon nga tinuod ng imo? Takal, luya ko na mo. Ay mo lang, sorry kayo Ilis Bactani. Okay, so ba? Una gitawag ko Christian na case. Vicente Mendez, may gabi bro. Thank you very much. Ilis Bactani, focus ang mga sulat ng mga apostol ng aral. Ano bang may labot ni mo sa mga apostol? Sulpot, kasi sa Iloilo, may mga nagsugod. Klase ka brother ay. Tapi gamit ang Biblia, labot mo sa Biblia, sulpot, maka. Ang mayroong karapatan na gumamit o bumasa sa Bible ay ang tunay na Christian religion. Walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Dahil yan ay ang pinamumuno ni St. Peter, si Pope Leo XIV, ika-267. Yan ang may karapatan sa Bible. Pero kayo, gamit pa ka, okay. Gawa 76. Ano ba talaga, no? Sorry bro, Ilis Bactani ha. I still love you being a human, but gilood you ko rin. I called you to this through our gospel. Our gospel? Okay. Our gospel. Ay, sa'yo, yung nakasulat sa Bible. 2 Thessalonica, 1 Thessalonica, 2:14-15. Ating basahin ha? Ating pagbigyan yung kapatid nating biktima sa kanyang ama na walang iba kundi ang diablo. 1 Thessalonica 2:14-15. 2:14-15. Okay, ang tuyo sa Diyos sa iyang pagpili kaninyo, pinaali sa may balita nga among giwali kaninyo, ay makamit kamo sa imaya sa atong Ginoo Hesus atong bakit tinutubo sa nilabot nimo sa ato sa aming Panginoon Hesus na sulpot ka man ang notice mo sa inyo biniman, so ano ba ang ano ba ang sabi labot nimo? Sulpot ka lang. So sige si Musa ang mga igsoon ang bini ang mga kamaturan na among gitulo kaninyo pinagi sa wali sa sulat. Ginamit mo ang tradisyon. Ano bang alam niyo sa tradisyon? Nasulpot man lang kayo. Kahit gumamit pa kayo ng pangalang Christian sa sundan, manatiling sulpot kayo. Wala pa kayo sa history, wala pa kayo sa Google. Magsasabi ka nga kayo, magkutko ka sa banal kasulatan. Mahiya ka naman brother, no? Mahiya ka. Acts 11:26, binasa ko na yan. Dunggan nga ni Peter Suyongsi nga founder sa Munagin Christian, ipagpusa sila to, kaya sila mo tinoon na Christian, kunin niya. Nangangko na sa kanya sa Iloilo, nga kamoy tinoon na Christian. Pagiglabi ng Biblia, o mga ni kakabalo, ano saan ang Biblia, ideklara na pulong sa Diyos. Mahiya ka naman, Ilis Bactani. Mahiya ka naman. Hindi mo alam kung kailan isinulat ang salita ng Diyos sa papel. Okay. Basahin mo na sa wala maka mayroon tayong mahina tumalanta ang matanda. Ilis mo tayo na exercise. Tapos mo na yan, no? Mahina tumalanta kay Ilis. Antioch is part of Turkey. Greek Orthodox ang mga Christian doon. Ang labot ni mo sulpot naman ka. Lord, tadi mo kutlo-kutlogan history, kutlo-kutlogan Biblia, labot ni mo dili. Doon mo sa din. Bro, ang tawag ni Dicino niya bro, sabak taning. Taning yun. Taning. Ay, sorry, sadwa ako bro ha. Bro, ang ako lang ibate, ginuod yun, di ba? Ano?
nagpatuo ka na Christian ka, ngunit ang mga salita mo ay salita ng Satan. Kaya ginuod mo nimo. Joel, USB Manzano, maganda kami bro, no? Thank you very much for watching. Dali naman sila dakon bro, ang mga sulpot una. Bao yun bro, patunayan na sila ang complete ng Bible. Yes, na-compile ang Bible. Pangalawa bro, patunayan nila ang kulto sulpot ay nasa first century. Lapag na mga sulpot. Yan, tama bro. So, lapag na sulpot na Ilis Batani. Ilis Batani, hindi yan hindi yan aliposta yung sulpot ha, kasi yan ang salitang Tagalog sa Bagong Litaw. Pag Bagong Litaw lang ang grupo, ang one word yan ay sulpot, kaya hindi yan bugal-bugal. Bakit kailangan ba iparehistro ang tunay na church? Bakit ka nagtanong? Sino ba ang nagparehistro sa tunay? Wala ka mong isipan bro, no? Kokoy Italiano is watching, magandang gabi bro, no? Di balik ka na, bakit iparehistro? Kailangan ba iparehistro ang tunay na church? Ibig sabihin, wala may record yan. Ang isda ay makuha din sa bibig. So, si sulpot na Ilis Magtano, Bagong Litaw lang sa Iloilo, kaya walang record. Walang record sa SEC. Hindi kayo church. You are just an organization using the word of God to gather people from the Catholic Church. Wala na kayo. Saan kayo nangaral? Sa Katoliko, sulpot. Ang tunay na mga ngaral ay doon sa mga lugar na walang Christian. Gamitin mo naman utak mo, brother. At ibasahin na ang tunay na Christian religion ay doon mangaral sa wala pang Christian. Roma 15:20. Giting mo ako kanunay ang pagsangyaw sa mayong balita sa mga dapit, diin wala pa ikasangyaw si Kristo. Aron dili ako magtuko niya sa sukaranan na gipahimutang na sa uban. Saan si San Pablo nangaral patungkol sa Panginoon Hesus? Doon sa mga lugar na hindi pa napangaralan patungkol sa magandang balita, patungkol sa Panginoon Hesus. Pero kayo, mga sulpot, saan kayo nangaral? Sa Katoliko. Malinaw na sulpot kayo. Kasi kung kayo ang tunay, magpunta kayo sa mga anong lugar na walang Christian. Kaya kung balikan ha? So, sinabi mo rito, kailangan ba iparehistro ang tunay na church? Saan na tayo ang tunay na church? Sa Iloilo? Mag-isip ka naman, dagdagan mo naman ang iyong kaisipan, yung utak mo, dagdagan mo. Ang tunay na iglesia ay nangaral mula sa Jerusalem. Mag-ibigasa natin yan sa Lucas 24:47. Yan ang tunay na iglesia. Dumating sa Pilipinas, 1521. Dumating sa Amerika, 1470. Dumating sa China, 13th century. Sa Australia, hindi ko na memorize. Sa Japan, kayo, sa Iloilo, nagmula. Kaya tipang ipatuloy ha, ang Bible na ginawa ng kulto mo, translation sa Latin mo, saan naman ngayon ang original na Greek? Isip ka naman, gamitin mo nun ng utok. Sino ngayon at saan makikita ngayon ang original na scripture? Na Greek at saka Hebrew, saan yan makikita ngayon? Gamitin mo naman ng utok. Gusto ka magpunta sa Roma? O ka makita mo doon ang original na scripture? Utak na bro. Wala kang alam nga, pero magpatuo ka na mayroon kang alam. Sino ang nag-translate into Latin from Hebrew to Greek? At kailan? Isinalin niya na ang mga Christians ay nabigyan na ng kagawasan kasi inuusig sila for 300 years more or less. Nang dumating ang taong 382, inuutos ng ika-37 ng Christian religion na walang iba kundi si Pope Damaso. Inutosan niya ang kanyang pare na brilliant na walang iba kundi si Saint Jerome.
At nang dumating ang taon 386, pinangalanan ng Bible ang salita ng Diyos sa pamagitan ni St. John Chrysostom. At noong 393 sa Council of Hippo, lugar ni San Agustin, diniklara ng simbahang Katoliko na itong aklat na ito ay salita ng Diyos. At doon, mayroon ang kalaman ng tao na ito mayroong salita ng Diyos na naisulat. Noong 397, idiniklara muli doon sa Council of Carthage na ang aklat na ito, ang Biblia ay salita ng Diyos. At ito ay isinali na ng Latin. Kayo, saan kayo ng Bible? Sulpot. Saan galing ang inyong Bible? Sino nag-divide into chapter sa Bible? Sino ang nag-divide into verses? So, anong talata, uplog na, oh. Kasi anak siya ng demonyo, no? Yan, ah. So, kulurong niya na, bro. Yes, bro. No. Troll niya ni Ili Sataning, yes, no? Kanya ama si Ili Soriano, siguro, no? Anong talata uplog na Roman Catholic Church ang may karapatan? Anong talata? Basahin mo ang Roma 1:8, brother, ha? Ang Roman Catholic ay ginagamit sa Christian religion nang umalis at nagsabi na tunay din ang Orthodox Catholic at ang Anglican Catholic. Sinasabi ng simbahan noong 1800 na ang tunay na Christian religion na pinamumunuan ni St. Peter ay ang Roman Catholic. At saan ang batayan sa banal na kasulatan? Magbasa ka ba upang hindi ka na magtanong? Ito ang Roma 1:7-8. Bakit Roman Catholic na ang ginagamit? Ito ang batayan. Roma 1:7-8. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma. Bagitin mong utak mo na nilharap dili tungkulod o nimo. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios. Sabi ka, brother, Iloilo. Sinabi ba rito, busa gisulatan ko kayong taga Iloilo. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Bakit? Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong amahan o sa Ginoo Jesucristo. 8. Una sa tanan nagpasalamat ako sa Dios pinagi kang Jesucristo alang kaninyong tanan taga Roma kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Malinaw na ang dahilan bakit lumaganap sa buong mundo ang Christian religion ay dahil sa mga Kristiyanos sa Roma. Kaya tinatawag din na Roman Catholic ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. Yan, brother. Awa ka naman sa sarili mo. At mahinahon ka, brother, upang dili na lululi mo ng upang tao. Mahinahon ka, relax ka na. Huwag kang magsalita na masama. Huwag kang magpanggap na marunong ka. Huwag. Kasi manatiling sulpot ka. Anong talata? Ang Bible na ginawa ng kulto mo, hindi mo alam kung ano ang kulto. Ang Bible na ginawa ng kulto mo, translation, patay na. Okay. Patay ka niya. Ano, tumasayin ha? His translation known as Vulgate. Yes! What is Vulgate? Alam mo? Vulgate is the Latin translation of the Holy Scripture. Took him 40 years of passionate work and it also did the official translation of Roman Catholic. Ano ibig mo sabihin? Bakit ginagamit mo ito? Ibig mo bang sabihin na mayroon pang unang na-translate from Hebrew and Greek into another language? Wala kang kaisipan, brother, ha? My first story of the church. Bakit wala kayong history? Palagi kang gumagamit sa amin. Kasi sulpot ka lang, wala kang record sa kasaysayan. Para kang uhong. Nung lumitaw ngayon, kinabukasan, mamamatay. Para kang uhong, no?
So, tunay kami. Tunay na sulpot. Di ba ka mauna, lang. Maong gara kayo na sin sa magtanin kay sama siya sa lata nga way sulod. Lata nga way sulod. No. Kempe kan. Pero, bawa ta. Medyo, napungod lang ta. Doon, no? Ako giloon yun ko. Ano? Meron na mga isona. Anong ginoon ko niya? Nag-ingon siya na tunay siya na Christian, pero ang iyang mga pulong, iyawan on mo ng ginoon ko niya. Ang ginoon ko niya. So tunay kami, hindi kami nakarehistro. Hindi kayo nakarehistro. Okay, wala mo nagkamay mo is gobyerno. Lumantay mo, baka malo ang gobyerno nga na mo yung grupo, di ba? Ipadakop mo. No. Paklaro mo, nga na mo yung grupo, niya ayaw mo parehistro sa sig, di ba dakon mo? Danas malaon. Huwag mo mahimang ikaroon. Hindi ka naman Christian Musol, kundi pagan. Sagi ka naman about Christian religion. What is Catholic Church? And what is Protestantism? Walang laman ang kaisipan mo, brother, na walang laman. Bakit tinatawag na protestante ang umuusig sa simbang katoliko? Yan, ilagay mo sa utak mo, Elizabeth Tani. Bakit tinatawag na protestante ang umuusig sa simbang katoliko? Mayroon kang utak, gamitin niya. Pero kung wala, patuloy ka sa iyong kamalungkutan. So, aminado ka, translation ang Bible na ginawa ng kulto mo. Bakit? Nagtanong ka, kayo ba ang may-ari sa banal na kasulatan? Nasa inyo ba ang Hebro at Griego na naisulat lang sa parchment at papyrus? So, libro Ambat, I will use this word, ignorante ka. Ignorante ka. Wala pang papel sa panahon ng Panginoon Isus. Sino ang nagsasalin sa papel sa salita ng Diyos? At anong language ang ginagamit nang ito ay isinulat sa papel? At saan yung original na Holy Scripture na yun? Kung may utak ka, sagutin mo yan. Kung wala, patuloy ka sa iyong kamalungkutan. Ito ba, ha? Okay, sound mo na tayo. Bakit Musol may listo ba safe ang kulto mo? Wala, kasi religion. Hindi mo ba alam na ang religion ay hindi ma-register sa gobyerno? Magbasa ka muna ng mga balaod. Magbasa ka ng balaod. Ang ma-register, yung organisasyon lang, yung may taong nagtayo. Ang religion, hindi yan may ma-register. Kasi ang Panginoon Hesus ang may-ari at ang gobyerno, ang Panginoon Hesus din ang may-ari. Wala ka talaga ng utak na din. Sorry dear. At ibasahin mo kapatid na ang may-ari ng gobyerno ay ang Panginoong Diyos. Ang may-ari ng Christian religion ay ang Panginoong Diyos din. Kaya hindi yan ma-register. Kasi ang dalawa ay isa lang ang may-ari. Roma 13:1. Atin siya Kinanglan ng tanan magtawod sa mga punuan sa lungsod kay walay pamunuan na dili tinugutan sa Dios. Ang mga kagamanan karon tinukod sa Dios. Busa ang musupat sa kagamanan nagsupat sa gitukod sa Dios ug ang magbuhat niini sinutan dayon. Ang may-ari sa simbang katoliko ay ang may-ari sa gobyerno. Kaya ang simbang katoliko ay hindi na-rehistro. Ang simbang katoliko ay hindi makialam sa gobyerno. Ang gobyerno hindi makialam sa simbang katoliko kung patungkol sa kanilang function. At ano naman ang function sa simbang katoliko? Kaligtasan ng kaluluwa. At ano naman ang function sa gobyerno? Kaligtasan sa kagutom sa kalibutan. Ibig sabihin, patungkol sa material things. Kung wala kang bigas, magpunta ka sa gobyerno. Magtanong ka, paano ka makabili ng bigas? Kung kailangan mo ang pagpasok sa kanya ng Diyos, magpunta ka sa simbahan. Ano ang gagawin mo upang makapasok ka?
Yan. Ang gobyerno at simbahan ay isa lang ang may-ari, ngunit may iba-iba silang function. Patungkol sa material na pangangailangan, gobyerno ang magturo sa atin. Patungkol sa espiritual na pangangailangan, ang simbahan ang magturo sa atin. Kaya ang simbahan ay hindi na-restro kasi isa lang may-ari. Kayo, dahil kayo ay sulpot, kung malaman kayo sa gobyerno, ipadako mo. Tingnan mo yan, brother. Wala kang alam, brother, no? Sorry kayo, no? Sorry kayo. Bakit mo sorry? Titingales ito, okay, sa Bactani, ayaw lagi ipangumbos na gamit ng imong kulto, legit ng imong kulto. Kaya naimalo ang mga tao nga dili ramon ni Sulpot sa Iloilo to masyado ka ng tikalon. Hindi na ako mag-comment yan, tikalon bro, no? Marami man tayong kapatid yan, no? Pero kanil sa Bactani, napili pagkatikalon po, no? Ilit sa Bactani, uplo ang tanawa. Tingnan niyo kapatid, ha? Kung siya ay tunay na Christian, bakit ganito ang kanyang mga salita? Uplo, mga tunay din ba ito? Kasi first century pa nga nag-exist na sila. First century? Ilang century na ngayon? 21st century. Kailan na iyong grupo? Ngayon lang na taon. Yeah, unang century. 2,000 years na. Nga, magsabi kang first century, hindi mo alam kung ilang taon ang 1 century. Turuan kita. Ang 1 century is 100 years. Kaya, ngayon ay 2026, 21st century na. Kasi ang 06 ay bilong na yan sa 21st. Kasi ang 1 century is 1 to 100. Yan ang 1 century. Pag 101, second century na yan. Yan. Kaya ngayon ay 2026, 21st century na. Kasi yung 6, kabilang na yan sa 21st. Alam mo na. Tulungan kita kasi wala kang alam, no? Okay, ano ba? Masyadong mahaba yung... Okay. The church is that will not under Rome and the Pope but will built in the first century by the apostles. The Orthodox Church, open called the Eastern Orthodox Church, is a 2,000-year-old Christian body. Kung hindi sila umalis sa simbahang Katoliko, tama ka, 2,000 years, ang pag-exist nila. Pero dahil sila ay umalis sa simbahan noong 1054, so mali ang pag-intindi mo sa ginagamit mo. Officially declared by the Roman Catholic Church na ang Orthodox Catholics is heretic. It was 1054. 1054. With damay yan kasi sayang niya huwag na ikasagot. Nang giluod yung manimo, no? Giluod yung manimo. Dear old Christian body, considering itself the original church founded by Christ and his apostles in 33 AD. The Ethiopian Orthodox Tawahedo Church is the ancient Oriental Orthodox Church founded 4th century in Quartel and Ads Ababa. Bakit hindi sila tinatawag na Protestant? Yan ay pa-studihan mo. Bakit hindi sila tinatawag na Protestante? Kasi ang lahat nilang ipinangaral ay yung ipinangaral sa simbahan o sa Roman Catholic. Pero nang sila ay naging heretic na, kabilang na sila sa Protestantism. Okay. The Coptic Orthodox Church is an ancient Oriental Orthodox denomination established by St. Mark the Evangelist in Egypt around 42 AD. Doon si St. Mark nag-establish doon. Pero yan ay kabilang sa tunay na iglesia. Ngunit sila, paglipas ng maraming taon ay naging heretic. Magbasa ka naman, brother. Intindihin mo ba ang sinasabi
the Malacanang church refers to the ancient church. O bakit ang inyo, na kinalakay mo ang iba, pero ang sa inyo, hindi mo na ibigay na yan ay tunay. Kimantayon, mga bro, no? Ginagamit din mong iba, pero ang iyo, hindi niyo pinaliwanag kung yan ba ay tunay. So, yes, kulto ka sa loon mo muna yung bro. Ay, sorry bro, salamat mo pero giloon yung kuri mo ba? Gumagamit ka sa iba. Ngunit, hindi mo binigyan patuto na kayo ang iglesia na itinayo ng Panginoon Sus. Sa Iloilo lang kayo na sumulpo. Magsabi ka nga, kayo ang tama. Tinalo is Ramos, no? Ginganlan pa ni si Samiano ang babae na bigaon ang Maria sa Katoliko nagkagabi iyang pagkaunay batasan. Yes bro, no? Nagkagabi. So, gingaon na ibaluan na, ibutang na niya ang nagtundo niya mo'y ito'y kasimuan sa Ginoo. Okay, butang na si Miano, no? Ang iyang gipanulti, base lang sa hitunos pastor na makakon. Mamauto'y sinutan sa Ginoo ito, no? Okay, so, okay. Ang Codex Vatican sa Sinatikos natagpuan nito sa monasteryo ng mga Orthodox Church, hindi sa monasteryo ng kulto mo buti na lang kung naniniwala ka sa istorya, no? So kayo, nandiyan na ba kayo noon? Imantayon ka, hindi sa magtanim ba? Sige kang ismot, palagi kang sa iba, pero sa inyo, sa Iloilo lang sumulpot. Walang kwenta ka tumayan, no? Walang kwenta ka. Hindi yung mo sasabi mo, hindi yung iba. Wala kang isip, no? Wala kang isip. Pero maraming salamat na naman. Maraming salamat din, no?